Mga ka-Rampage, today is November 22 at hanggang ngayon wala pa rin akong Christmas tree kasi ayoko sanang gumawa ng Christmas tree na this year kasi gusto ko sana simple lang. Kaso lang, may napanood akong movie na sinabi doon na a Christmas is not a Christmas without a tree. So eto, gagawa na lang ako ng Christmas tree and kaya lang ngayon November 22 na. So dito ko siya ilagay sa nilagyan ko rin last year and pipili na lang ako ng Christmas tree. Actually, medyo marami na may akong Christmas trees. Meron akong 7 na Christmas tree. Meron akong white, meron akong red, meron akong purple, meron akong 3 feet na green, 5 feet na green, 6 feet na green, at yung siguro ang gagamitin ko ngayon yung slender na 7 feet. Dito ko siya ganyan, pang small space lang siya. So, eto, gagawa na tayo. So, ito na nga guys, pakita ko lang sa mga gagamitin ko. Ito yung slender na Christmas tree. Ito talagang gagamitin ko na lang. 7 feet na slender Christmas tree for small space. For 7 feet siya. Ito yung gamit ko last year. Last year ko lang din to binili. So, pangalawang taon ko ko lang tong gagamitin. Actually, wala akong design kung anong gagamitin kong wala akong idea kung anong gagawin kong decoration sa Christmas tree ko. Kasi wala akong binili this year. Kaso lang marami naman akong mga Christmas decors kasi may mga taon na bumibili talaga ako ng iba't ibang kulay ng Christmas decors kasi depende sa theme na gusto ko. So, meron ako ditong different Christmas ano bang tawag dito? Flowers. So, iba't ibang design, iba't ibang iba't ibang kulay. Medyo marami-rami sila. Lights, maraming lights, mga leaves. So pipili na lang ako kung anong gagamitin kulay. Ilalim yung color. Ayun. So iba't ibang color yan. May yun. Tapos marami mga Christmas balls, iba't ibang kulay, may mga malalaki. Christmas socks, Christmas calendar, mga kung ano-ano pa, cherries, balls din nandito, extra leaves, malalaking balls, Santa Claus. So, wala akong idea kung anong gagamitin ko or gagawin kong decorations sa Christmas tree ko. So, bahala na. So, itong 7 feet slender Christmas tree nga ang ginamit ko. So, pinatayo ko na, inaayos ko na yung mga branches. Gustong-gusto ko na itong Christmas tree na to kasi matibay siya. Matigas yung mga branches niya. Nakakasugat nga kung magkamali ka, kung susunga-sunga ka, masusugatan ka talaga, no? So, eto, since mataas siya, nilagyan ko siya ng or dinikit ko yung sa ibabaw niya or nilagyan ko ng tali yung sa ibabaw niya para hindi naman siya matumba kung halimbawa mabibigatan yung Christmas tree kasi slender nga siya. Maganda itong Christmas tree na to kasi slender, good for naka-condo ka lang or apartments or maliliit na space kagaya ng bahay namin. Okay itong Christmas tree na to. At saka siya, matibay siya. Kasi hindi ko naman to sa din nabili sa Divisoria. So maayos siya, maganda siya. Tapos eto ay susunod natin yung yung Christmas lights. Ako, inuuna ko talaga yung Christmas lights para hindi makita yung mga wires, no? Tapos hindi ako naglalagay ng sobrang daming Christmas lights kasi ayoko na overpower ng Christmas lights yung mga decorations ko. So kasi kapag maraming Christmas lights, ang nakikita na lang yung ilaw na lang, hindi na nakita yung ornaments or hindi na nakita yung mga decorations mo, yung mga balls kasi na-overpower nga ng Christmas lights. Or sa akin lang naman yun, ayoko ng maraming Christmas lights talaga. So, eto inuuna ko yung mga bagay na na malalaki or yung parang mabilis mahulog na mga bagay or yung mga sinisiksik, yun yung mga inuuna ko. Ang hinuhuli ko yung mga flowers, yung parang ididikit na lang siya, yun yung mga hinuhuli ko. So, eto, natapos ko na yung balls. Gold muna ang nilagay ko. Kinorte ko siyang letter S or basta yun lang yung sumagi sa isip ko na ganyanin ko siya. Inuna ko yung gold balls, tapos eto sinunod ko yung para mga poinsettia or para mga flowers na gold, no?
Tapos, yan, inuna ko muna yan para ano siya, para parang yun yung basis ko sa mga curves na gagawin ko sa Christmas tree ko. Yung gold kasi mas marami akong decorations sa lahat ng mga Christmas decorations, color ng mga Christmas decorations ko. Itong gold ang marami. So, dito ako pwedeng maglaro muna sa mga gold kasi marami siya. Marami akong pagpipili ang designs for the gold. Now, ang isusunod ko naman dito is color green, no? So, etong fern na to, kailangan ko siyang, medyo mahaba yung fern. Kasi wala namang maliliit na fern na nabibili. So, pangpadagdag lang volume dun sa mga leaves ng Christmas tree ko. So, kailangan ko siyang isiksik talaga at i-fold ko yung mga fern para hindi naman siya tumagos sa kabilang dulo. So, ayan. Medyo marami-rami talaga yung mga ferns ko na gold. Kaya, sa design na to, mas mangingibabaw talaga yung gold. So, sana maganda tong Christmas tree na gagawin ko ngayon kasi ewan ko lang, naisip ko lang na ganyan yung design ng Christmas tree ko. Na ano ko lang talaga na, hindi ko pa din naman nagawa tong design na to. So, ayan, medyo mahaba-haba yung fern na nilagay ko. Itong nilagay ko na fern na to, ito yung pinakamahaba talaga. Parang more than 12 inches, parang 15 inches siya. Kailangan siyang i-fold into half para siya hindi tumago sa kabilang Kasi manipis lang talaga yung Christmas tree. Well, sa lahat ng Christmas trees ko, ito yung pinakagusto kong Christmas tree kahit manipis siya. Kasi pwede ko siyang ilagay lang sa isang sulok. Tapos kapag nasa isang sulok na siya, hindi siya masasagay or hindi siya nakakaabala sa kilos namin kasi hindi siya malapad talaga. Tapos eto na, isusunod ko naman yung green na fern. So inuuna ko yung fern para hindi naman mahulog yung mga decorations na green na ilalagay ko. So inuna ko yung fern. Etong fern na to, iba naman siya. Or hindi naman siya fern, parang leaves lang siya. Ay advice ko pala na kapag bumibili kayo ng ganito, wag na yung maraming glitters. Kasi kapag halimbawa may aso kayo or may pusa kayo, nakakaano din yung ferns, yung glitters kasi nahuhulog talaga. So kung bibili kayo ng mga bagong decorations, wag na yung may mga glitters kasi nahuhulog din siya. Yung may mga makikintab naman mga decorations na kikinang naman kapag ilagay mo siya na hindi glitters yung So, ayan, sa akin kasi ngayon, mga lumang decorations kasi ito kasi hindi ako bumili ng bago. Mga lumang decorations, puro mga glitters. So, after that, kailangan ko pang i-vacuum yung ilalim. Yung pinagkuhan o yung area na yan, kailangan ko pang i-vacuum kasi hindi naman tatanggal sa walis ang mga glitters niyan. Tsaka may mga aso ako. So, kailangan talagang tanggalin yung mga glitters. So, naisip ko, next time, kapag bibili ako ng mga bagong decorations, ayoko na ng mga glitters kasi nahuhulog. So, ayan. Yan, hindi ko kailangan siyang i-fold kasi maikli yan. So, I think nasa 6 inches lang yung leaves na yan. Ang mahaba lang dyan yung tangkay niya. So, ayan, sinunod ko na yung mga balls. Inuna ko yung mga malalaking balls para ma-design ko na, malagay ko na yung design na balls. Naisip ko yung design na yan kasi parang may nakita ko before na, ayun, parang ideas lang na ganyan yung Christmas tree. I thought hindi siya posibleng gawin sa akin kasi yung design na ginagawa sa nakita ko is parang tinutuhog siya ng mga strings or tinuhog siya ng mga wires at saka siya ilagay sa mga ganyan. Sa akin kasi hindi ko na siya tinutuhog, nilalagay ko lang din sa ganyan. Yan yung advantage ng Christmas tree na nabili ko kasi matibay siya talaga. Malalaki yung branches, malalaki yung anong tawag sa ganyan? Yung wires na pinaluputan ng mga leaves niya. So, kahit malalaki yung mga decorations or yung balls na ilagay ko or mapupuno siya ng decorations, hindi siya lulundo or hindi babagsak yung leaves kasi matitibay siya talaga. Hindi siya mabilis bumagsak. So ito ang third na decoration ko or color ng Christmas tree ko is yung red. Kasi
Actually, yun lang naman ang favorite color ko sa Christmas tree ko. Red, gold, and green. Yan ang pinaglalaroan kong colors for my Christmas trees. Kasi favorite color ko siya for Christmas. Green, gold, at red. Marami akong decorations. May color. May purple, may white, may silver, may blue. May mga ganun akong decorations pero hindi ko siya gusto or gagamitin ko siya sa mga sulok-sulok pero not for my Christmas tree kasi ang gusto ko lang talaga na color sa Christmas trees ko is red, gold, and green. So ayan, malapit na matapos ang Christmas tree ko. Nakita ko na yung designs, nakita ko na yung ganda ng Christmas. Sa akin, nagagandahan ako sa Christmas tree ko this year kasi para siyang unique. Hindi siya usual na Christmas tree na lalagyan lang ng kung ano-ano. Yung parang abstract lang yung design. Walang pattern. Ito is korting S yung decorations which is I think magugustuhan ko siya. At sana naman maganda siya pag natapos ko na. No? So eto, mamaya ipapakita ko yung finish product or yung Christmas tree na tapos na. Kung ano talaga ang itsura ng Christmas tree ko. So, ngayon nakikita na yung kahit papano yung design na gusto ko sa Christmas tree ko. So, ayan, balls. Ang susunod ko naman ito ay yung ribbons naman. So, yung ribbons ko, inano ko lang din siya. Nirecycle ko lang din siya. From my, galing sa mga lumang lumang Christmas decorations ko. Hiniwalay ko na lang yung ribbon para ilagay ko dyan. So, ayan, malapit na rin matapos, no? Ang matagal lang talaga yung paggawa ko ng ribbon dyan kasi kailangan ko pang ihiwalay yung ribbon sa flowers kasi yung ribbon nakadikit kasi sa flower and ayoko nang may flower sa red ko ngayon, so ribbon lang ang gusto ko, so kailangan ko siyang hiwalay. Now, ang nilalagay ko na is yung cherries or berries or kung anong tawag dyan sa maliliit na bilog na yan. No? Favorite ko talaga yan kasi ang dami kong pwedeng paggamitan dyan sa berries na yan. Like sa tables, pwede mong ilagay sa mga vase, pwede rin sa Christmas trees. Basta marami akong biniling berries or cherries kung anong tawag dyan kasi napaka-versatile ng decorations na yan. Kaya kung bibili din kayo ng mga decorations, don't forget yung mga berries and cherries. Kasi, mabilis, maganda siya. Para sa akin, maganda siya sa mata. Marami siyang pwedeng paggamitan. Yung flower vase mo, pwede mo gamitin. So yun nga guys, natapos na aking Christmas tree. So papakita ko sa inyo kung anong itsura ng aking Christmas tree. So guys, yan ang aking Christmas tree. 7 feet. So yun na guys ang aking 2023 Christmas tree. Hindi kailangang bumili every year ng mga Christmas decorations. Ang kailangan lang maging creative para maging mukhang bago ang mga Christmas decorations. So yun lang guys. Thank you so much and I hope you like it.